Sa maliit na awang na iyon, nanigas ang buo kong katawan dahil sa kabilang panig. May isa ring matang nakadikit sa pinto, isang matang nanlilisik, at hindi kumuhurap, nakasilip din sa akin. Tanginginig ang katawan kong napatras mula sa pintuan. Napakaripas ako ng takbo palabas ng bahay. Madapa-dapa akong tumakbo papasok ng hubo. Napasandal ako sa likuran ng pintuan. Takot na takot habang hinahabol ko ang aking hininga. Hindi mawala sa isipan ko ang aking nakita. Sa totoo lang, sa puntong iyon, gusto ko nang muwi sa Iloilo. Pilit kong kinalma ang aking sarili. Inisip ko na lang ang kapatid kong si Nene at ang kanyang pag-aaral. Naisip ko rin sina Lolo at Lola. Kailangan ko talaga ang trabaho nito. Pinakiramdaman ko ang paligid, tahimik. Mula sa pintuan ng hubo, sinilip ko ang lumang bahay. Dahil sa takot ko kanina, hindi ko na napatay ang ilaw sa loob. Sabi ko na lang sa sarili ko, bukas ng umaga ko na lang yun papatayin. Maski naman sigurong matapang na tao, kapag naranasan ang nangyari kanina, ay hindi na babalik doon para lang sa ilaw. Doon pumanatag na ang aking pakiramdam. Muli akong humiga. Inisip ko na lang na hanggat narito ako sa loob ng hubo, ay ligtas ako. Pinilit kong matulog, pero sa tuwing pumipikit ako, muli kong naaalala ang mukhang nakasilip sa ilalim ng pintuan. Hanggang sa hindi ko na abalayan, dinalo na rin ako ng antok. Pero sa kalagitnaan ng aking pagtulog, naramdaman kong may kumigising sa akin. Noel? 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 Gising na, Noel. Umaga na. Napabalikwas ako. Panaginip lang pala at nakitang maliwanag na ang paligid. Akala ko tapos na ang lahat. Hanggang sa may narinig, muli akong tumatawag sa akin. Noel? Noel? Ang boses nanggagaling sa labas ng pinto. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig ang mga kamay habang papalapit sa pintuan at dahan-dahan pinuksan ko ito. Pagbukas ko ng pintuan, natulala ako. May isang magandang babaeng nakatayo sa harap ko. Muli itong nagsalita, Noel, di ba ikaw si Noel? Dahil sa kagandahan niya, tanging tango na lang ang nagawa ko. Ito na yata ang tinatawag nilang love at first sight. O pinabibigay ni Lolo Anselmo. Hanggang sa may nagsalitang lalaki, dud ko lang napansin na may kasama palang dalaga. Ama po nga pala kami ni Lolo Anselmo. Naparita lang kami para ibigay sa ang susi ng bahay. Nakalimutan daw kasi ni Sir Mike na iwan sa iyo. Ako nga pala si Jason. Kuya Jason, uwi na tayo. At yung masungit na yun, ang kapatid kong si Ana. Inaayahan nga pala ni Lolo na kumain ng tanghalian sa bahay mamaya. Susunduin kita rito. Nahihiya akong sumagot. Salamat pero nakakaya naman. Saka naglakad pa kayo ng malayo papunta dito. Kuya Jason, tara na. Nagiritang sigaw ni Ana. Pagpapasensya mo na ang kapatid ko. Nagpasama lang kasi ako sa kanya dito. Sa totoo lang kasi iniiwasan talaga ang bamay na ito, kaya mag-iingat ka dito. Sige, uwi na kami. Mamaya na lang. Saka huwag ka mag-alala, nakamotor naman kami. At ayun na nga, nag-iwan na naman ako nag-iisa sa lugar na ito. Tiningnan ko ang susing iniabot sa akin. Huminga ako ng malalim at sinabi sa sarili ko, wala na talagang atrasan ito. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Isinantabi ko muna ang takot. Pumasok ako sa loob ng bahay at pinatay ang mga ilaw. Pagkatapos ay nagalmusal. Sinimulan ko na ring linisin ang mga kwarto. Pero sa tuwing napapadaan talaga ako sa kwartong nakakandado, hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Kung gusto kong tumagal sa trabahong ito, kailangan kong labanan ang takot. Sa umpisa pa lang naman, sinabi na sa akin ni Ate Glenda, may mga kababalagan daw talagang nangyayari sa loob.
Pero kailangan ng pera para makapagkolehiyo si Nene. Patanda na rin si Lolo at Lola. Ako na lang ang inaasahan nila. Magtatanghali na, kaya naisipan ko ang maligo muna bago pumunta. Kina Lolo Anselmo, pinuksan ko ang banyo at pinahiramdaman ko muna ang loob nito. Sa totoo lang, maganda ang loob nito, kaya agad na rin akong pumasok para maligo. Pagkatapos, lumabas muna ako at tumupo sa harap ng bahay. Doon ko hinintay ang pagdating ni Jason. Maya-maya nga ay dumating na siya. Tinawag niya ako at umalis na rin kami kagad. Pagdating namin, naroon na agad si Lolo Anselmo sa labas at tila ba kami na lang ang hinihintay. Agad niya akong inayang pumasok sa loob. Pagdating sa kusina, nakita ko si Ana na naghahanda na sa pagkainan. Naupo na kami para kumain. Kinamusta ni Lolo Anselmo ang unang gabi ko. Siya pala, Noel, kamusta ang unang mong gabi sa iyong trabaho? Okay naman po. Sa totoo lang, gusto ko sanang ikwento ang lahat ng nangyari kagabi. Pero nahihiya ako kay Ana. Baka isipin niya na masyado akong matatakutin. Baka pagtawanan lang niya ako. Tinanong uli ako ni Lolo, may narinig ka bang kakaiba kagabi? Wala naman po. Habang ang magkapatid naman ay nagtitinginan lang. Parang hindi sila naniniwala sa mga sinabi ko. Matapos kumain, inaya ako ni Lolo Anselmo na magpahangin sa likod ng bahay nila. Habang magpapahinga, nakipagkwentuhan siya sa akin. Itinanong niya kung taga saan ako. Naikwento ko rin ang dahilan kung bakit ako napadpad sa lugar na ito. Umahana ako sa iyo, Noel. Kung tatagal ka sa bahay na iyon, sigurado ako mapagtatapos mo rin ang iyong kapatid. Mabait ang ama mo si Sir Mike. O mga kapatid din nasa abroad. Maikukwento ako sa iyo, Noel. Pero pangunguna na kita. Hindi ko ito sasabihin para takutin ka, kundi para malaman mo ang nangyari sa bahay na iyong binabantayan. Nagsimula ang lahat ng matuklasan ni Don Pedro na lihim na nakikipag-ugnayan si Doña Anita sa kapatid nito sa Visayas. Napagkasunduan nilang doon maninirahan ang kanilang ina, isang matandang wala nang mag-aaruga. Ngunit sa kanilang bayan, bantog ang matandang ito bilang isang malupit na mambabarang na may malalim na kaalaman sa itim na aral. Anita! 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 Sandali lang, Aling Trinidad, pupuntahan ko lang si Pedro. Anita, anong ibig sabihin nito? Magpapaliwanag ako, Pedro. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo kung gaano tayo nahirapan para lang makalayo sa impluwensya ng iyong ina. Anita, kanina ka patahimik. May bumabagabag ba sa isipan mo? Ang aking ina. Hindi ko na masikmura ang kanyang mga ginagawa. Kagabi lang, nakita ko na naman siyang may ginagawang kababalagahan. Sa ngalan ng katisiman nagtapamiyarihan. Sumunod ka sa akin, Karoba. Pedro, tunay bang ako iyong iniibig? O Anita, tunay kitang iniibig? Kung gainitanan mo na ako, isama mo ko sa pagbabalik mo sa Batangas. Ngunit, paano ang iyong ina? Baka isumpa niya tayo. Makinig ka, bukas ng gabi hintayin kita. Kapag hindi ka dumating mag-isa akong alis sa lugar na ito. Sa totoo lang natatakot ako, Pedro. Baka sa aking ipasa ng aking ina ang kanyang kasumpasumpang gawain. Saan ka pupunta, Anita? Iiwan mo na rin ba ako? Hindi po, inay. Isinara ko lang po ang pinto.
Asan ka na ba, Anita? Yeah. Pedro. Pati ang aking ama ay nawala dahil sa iyong ina. Anita, Pedro, ilabas mo si Anita. Alam ko na rin siya sa loob. Si Anita, ilabas niyo na siya bago pa ako magalit. Wala siya dito. Sinungaling, alam kong na dito siya. Huwag mo mahayaan na upang pumasok. Subukan mo at magtutuos tayo, Clarita. Kung ganoon ikaw ang magbabayad ng kasalanan ng anak mo sa akin. Anita, iha, naunawaan kita. Ayaw mo magaya sa iyong ina. Pero hindi ako sang-ayon sa ginawa ninyo ni Pedro. Subalit nasa tamang edad na kayo kaya hindi ko kayo pipigilan. Sige na, umalis na kayo. Isama ninyo si Andres para madami pa kapatid mo. Mag-iingat kayo. Bukas ng umaga, magpadala ka ng telegrama sa mga anak natin sa Maynila. Sabihin mo wag mo na silang uuwi dito. Ako naman kakausapin ko si Clarita. Ako na ang hihingi ng tawad sa kanya. Kahit pa paano naging magkaibigan din naman kami noon. Hindi niya naman siguro totohanin ang kanyang banta. Mapalat ka, Juan, at naging magkaibigan tayo dati. Kaya hindi kita pahihirapan ng matagal. Star was dead in this presinse. Den Cartier now, dead Jetem now, Lord Bevex. Jesus Devon out, Lloyd Bevex, na Hurang Tulu Vetra. Escurature. Hindi ako makakapaya, Anita. Pedro nasasaktan na po. Aling Trinidad, bakit po sumisigaw si Don Pedro? Naku, Anselmo, mabuti pa ay silipin mo muna ang mag-asawa. Pinatay na yung ina ang aking ama. Sa isang iglap ng galit at kaguluhan. Ang pagtatalo ng mag-asawa ay nauwi sa trahedya. Naitulak ni Doña Anita si Don Pedro sa hagdan. Labis na sinisi ni Doña Anita ang kanyang sarili. Tahimik na nagluksa ang buong pamilya. Walang sigawan, walang sisihan. Isang gabi, dumating ang taong may dalang bagay na hindi na dapat sana muling nabuksan. Magandang gabi po. Mawalang galang na po sa inyo pero tila baga kayo ay naliligaw? Teta,